Pinangalanan na ni Senador Antonio Trillanes yung dalawang maestrado ng Court of Appeals na ayon sa kanya, binayaran ng mga Binay para mapigilan yung suspensyon ni Makati Mayor Junjun Binay. Tumataginting na 50 milyong piso raw ang kabuwang suol ng mga Binay sa mga naturang maestrado na katutok sa Ivan Mayrina. 25 million pesos kada mahistrado. Ito raw ang kabuang halaga na ibinayad umano ng kampo ng mga Binay kina Court of Appeal 6th Division Associate Justices Jose Reyes Jr. at Francisco Acosta para raw pigilan ng suspension ni Makati Mayor Junjun Binay. Ito ang gustong paimbestigahan ni Senador Antonio Trillanes IV sa Senado na tinawag niyang justice for sale. This is not the first time na ginawa niya yan. In fact, during the early testimonies of Vice Mayor Mercado, sinasabi niya, yung mga kaso nila sa Sandigan Bayan at sa Ombudsman, ginagapang nila talaga. Karamihan ng mga kababayan natin ay alam na nangyayari ito. Ito mga kalakaran sa hudikatura. Let this be again another eye-opener and an opportunity para ayusin ito. Base sa resolusyon ni Trillanes, walang dudang mapagkakatiwalaan daw ang mga source na nagsabi sa kanyang ang abogado si Pancho Villarasa ang namagitan sa sahulan sa pagitan ng mga Binay at dalawang mahistrado. Tig 20 milyong pisong tinanggap umano ni Acosta at Reyes kapalit ng pag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO noong March 16. At dahil hindi kinilala ng Ombudsman, DILG at DOJ ang TRO, nasundan pa raw ito ng isa pang transaksyon. Tumanggap umano ang dalawang mahistrado ng karagdagang tig 5 milyong piso para maglabas naman ng writ of permanent injunction. Maring itinanggi ni Justice Reyes, ang chairman ng 6th Division, ang mga paratang ni Trillanes. Wala raw siyang tinanggap na pera, pabor o pangako kapalit ng mga inisyong TRO at writ of preliminary injunction. Ang TRO at preliminary injunction ay inilabas batay sa maingat na pagsusuri sa mga ebidensya, batay sa batas at jurisprudence. Harassment daw itong maituturing na layong takutin ng mga mahistrado sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Itinanggi rin ni Justice Acosta sa DZBB ang aligasyon ni Trillanes. Pinabulaanan din ng Villarasa and ang Kangko Law Firm ang akusasyon ni Trillanes. Hindi naman daw nila kliyente si Mayor Binay sa kahit anong kaso. Hinamon din ng law firm si Trillanes na magpakita ng pruweba. Tinawag namang verbal terrorism ni Senador Nancy Binay ang panibagong akusasyong ito laban sa kanilang pamilya at sa hudikatura. Politika at ambisyon lamang daw ang motibo ni Trillanes dito. Sabi naman ng tagapagsalita ni Vice President Binay, sinisiraan ni Trillanes ang hudikatura para sa sariling interes. Binubuli daw nito ang mga mahistrado ng Court of Appeals na kapag may desisyong hindi pabor sa senador, ay aambahan niya ng investigasyon. Pero si Trillanes ayaw paawat. Hindi rin siya naniniwalang hahantong sa bangga ang hudikatura at lehislatura kung magkaroon ng investigasyon dahil co-equal branch sila. We have a system of checks and balances at ito ang isang role ng legislature, yung oversight function. So it's well within our mandate. Maraming approaches. Sa violation ng co-equal branch of government. Wala, nakapag-impeach nga tayo ng di ba, ng Supreme Court Chief Justice. Ang Integrated Bar of the Philippines naman mag-iimbestiga rin. Ipapatawag daw nila si Trillanes para doon patunayan ang mga aligasyon nito. Pero hindi raw haharap si Trillanes dahil hindi raw siya accountable sa naturang senador. Wala namang pahayag ang Korte Suprema ukol dito. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.